But you have a choice. You have a choice! Just like the way he deceived Eve in the beginning. Ano sabi niya? Hindi ka mamamatay. Mabubukas ang mata mo, magiging kamukha na ka ng Diyos or magiging Diyos ka. He deceived Eve. You will not surely die, kapatid. Hindi ka mamamatay. Magiging kagaya ka ng Diyos. Ganyan din ang gagawin sa iyo ni Satanas. Bubulong siya, magsasuggest siya, bibigyan ka niya ng opinion. Oo nga, no, galing nun, sige nga. Until suddenly, worry. Pag pumasok ang worry, hindi naging maayos yan. Worry happens. What happened in the Garden of Eden? Nagkasala, kaya mayroon tayong mga inherent sinful nature. Meron tayong mga kasalanan na kinuha natin. Yan ang problema. Pag si Satan nagbumulong sa'yo, nag-worry ka na, ay talo ka na. Wala na, di ka nagbabayaran ng utang sa'yo. Then after worry, you get anxious. May anxiety ko. May kanta pa nga anxiety. Ang pakit ng kantang yan. You worry, you are anxious, all the more. Ayan, malapit na siyang bumigay, sabi ni Satanas. Worry na siya, anxious na siya. Bombardin ka pa niya, lalo pa maraming worry padadala sa'yo. Yan, depressed ka na. Depressed ka na, hindi ka na makatulog. Wala ka ng tulog. Ano susunod? Eventually, you will be weakened. Manghihina ka na, namamayan ka na, ang pangit mo na, downhearted ka na, sad ka, malungkot ka, takot na takot ka, iniisip mo, praning ka na, pinag-uusapan nila ako, mga kapitbahay ko. Yan, takot na takot ka na, ano susunod? You get sick physically, and eventually, you die. Sumali siyang sakit mo. Diba? Ayun, sabi nila, stress is the #1 killer. Distress, physically, mentally, oppressed ka na. Nagkaka-hives ka, nagkaka-shingles ka, sumasakit ang tiyan mo, nasisiratyan mo, kasi depressed ka na. Ano susunod? Ano magyayari sa iyo, kapatid? Mamamatay ka. Kaya, kapatid, sorry. Lahat tayo gusto natin ng blessing. But ideas, thoughts, cares, suggestions, opinions, yan lang ang i-tempt kanya. The same way he tempted Jesus. Ano sabi ng salita? You have a choice. Either resist him, push him back. Do not listen to Satan. Resist him, push him back. All he can do is put a thought in you, tempt you, but you have the mind of Christ. Once you bite his faith, you are going to fall. Don't bite his faith. He cannot touch you or hurt you. Just resist him. We are at war every day, and the word of God says that he is like he's like a lion looking for someone he will devour. Naghahanap siya na isang taong kanyang masasakmal. Sabihin mo sa katabi mo, sana hindi ikaw.